kababayan, eto pag-usapan natin yung kinahinatnan ng kayabangan nitong si Duterte. Mga kababayan, dahil kung matatandaan nyo, di ba, nagyabang ng nagyabang, etong si Duterte dun po sa Senate hearing na nagdaan, na kung saan lantaran niyang sinabi yung patungkol sa DDS or yung Davao Death Squad, mga kababayan, at lantaran niya ding itinuro etong sina Bato de la Rosa. At hindi lang yon, mga kababayan, kahit pasabihin na nagbibiro lamang etong si Duterte dun po sa Senate hearing, tandaan po natin na naka-take out po etong si Duterte na lahat ng sasabihin niya pawang katotohanan lamang. At eto pa, mga kababayan, di ba inamin din ni Duterte yung iba mga pagpatay nung panahon na siya ay presidente. So ngayon, mga kababayan, nang dahil sa kanyang kayabangan, eto po yung mga kinahantungan na kung saan eto daw pong si Duterte ay pinapapanagot ng mga naulilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings nung panahon, mga kababayan, na si Duterte pa ang presidente. At ngayon, mga kababayan, yung mga naulilang kamag-anak ng mga biktima ng extrajudicial killings, sobrang dismayado po sa naging takbo ng hearing dyan po sa Senado. So eto, pakinggan po natin etong nakita nating balita, mga kababayan, galing po dito sa News 5. Ikinikredit po natin sa kanila yan. Ano po, so i-play na po natin. Gustong mapanagot ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, posible raw matagalan pa bago maglabas ng arrest warrant ang ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Pero mga kababayan, isa yung sigurado dito dito sa sinasabing medyo matatagalan pa yung paglalabas ng arrest warrant galing po sa ICC. Ito po, tandaan natin, lahat ng mga nangyayaring hearing dito po sa ating bansa, sa Quadcom man or sa Senado, mga kababayan, patungkol dyan sa extrajudicial killings na yan at saka yung war on drugs ng dating administrasyon, yan po ay minomonitor at nakamonitor, mga kababayan, ang mga taga-ICC. Kaya nga lahat ng sinasabi ni Duterte, yung mga pag-amin niya, mga kababayan, pwede pong gamitin yun laban sa kanya. Kaya nga kung titingnan ninyo doon sa mga pahayag ni Duterte, pag-amin niya about sa DDS, yung Davao Death Squad, mga kababayan, lahat ng yon pwedeng gamitin laban po sa kanya. At habang patagal ng patagal, patibay ng patibay at pasulido ng pasulido ang ebidensya na hawak ng ICC laban dito kay Duterte. Ano po, kaya nga yung sinasabi natin nung nakaraan na posibleng mauna, ayon sa ating panaginip, mga kababayan, posibleng mauna etong si Bato bago itong si Digong, malaki ang posibilidad na magkatotoo po yan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Mataimtim na nagtirik ng kandila si Janelle Galion sa puntod ng kanyang asawa sa dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery. Kabilang ang kanyang asawa sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK sa war on drugs noong administrasyong Duterte. 7 taon na ang lumipas. Gustuhin man daw niyang umasang makakamit ang hustisya, pinapagpapasa Diyos na lang daw ni Janelle ang lahat. Diyos ang magmaniningil sa inyo. Ipaparamdam din ng Panginoon sa inyo kung paano kayo nakikialam ng buhay ng may buhay. Na dapat sana parehas tayong Pilipino, dapat pinagtatanggol ninyo kami, diba? Yung nangyayari kay Duterte ngayon kina Bato de la Rosa, unti-unti na silang sinisingil ng mga ginawa nila nung panahon na sila pa ang nasa kapangyarihan. Kaya nga kung makikita ninyo, mga kababayan, diba? Tingnan nyo, pansinin yung mabuti. Puro tanggi na ang ginagawa ni na Bato de la Rosa ngayon, ni na Bongo. Kahit dati naman sinabi nila yung about dun sa reward system, mga kababayan, at about dun sa neutralize. Diba kung titingnan nating mabuti, ano yung iginigiit ni Bato de la Rosa? Yun daw pong meaning ng neutralize, mga kababayan, para sa kanila, hindi naman daw po pagpatayon. Pero kung titingnan nating mabuti, mga kababayan, ang totoong meaning talaga ng neutralize is pagpatay talaga. Ano po, pero iginigit ni Bato de la Rosa na para sa kanila ang meaning ng neutralize, mga kababayan, pag-aresto sa isang suspect o sa isang na-allege sa ipinagbabawal na bato at ikukulong. Pero kung sa matatalinong abogado, lalo na sa matatalinong mga kababayan nating Pilipino, hindi ganon ang pagkakaintindi. Kaya nga lagi nating idinidiin, mga kababayan, na kung ang pagkakaintindi ni Bato de la Rosa ganon ang meaning ng neutralize, paano kaya yung mga kapulisan, mga kababayan, na naging sangkap or naging kasangkapan nila
para kumitil ng buhay nung panahon ng Duterte administration. Ganon din kaya ang pagkakaintindi nila, lalo na yung mga kapulisan na natanggal sa serbisyo, nakulong mga kababayan, at yung iba nagbabayad sa kasalanan na sila ay biktima rin. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ulitin natin. Gustong mapanagot ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, posible raw matagalan pa bago maglabas ng arrest warrant ang ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Mataimtim Ipi-play ko na lang hanggang doon sa naputol tayo na walang audio kanina bago natin ipagpatuloy yung reaction natin. na nagtirik ng kandila si Janelle Galion sa puntod ng kanyang asawa sa dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery. Kabilang ang kanyang asawa sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK sa war on drugs noong Administrasyong Duterte. 7 taon na ang lumipas. Gustuhin man daw niyang umasang makakamit ang hustisya, pinapagpapasa Diyos na lang daw ni Janelle ang lahat. Diyos ang magmaniningil sa inyo. Ipaparamdam din ng Panginoon sa inyo kung paano kayo nakikialam ng buhay ng may buhay. Na dapat sana parehas tayong Pilipino, dapat pinagtatanggol ninyo kami, di ba? Dismayado rin si Janelle na sa huling pagdinig ng Senado tungkol sa drug war kung saan may mga inamin ng dating Pangulo. Ipagdusahan din niya kasi hindi naman susunod ang pulis kundi rin dahil sa kanya. Ayan! Yan yung ating ipinapaunawa sa inyo, mga kababayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kasi kung titingnan natin, di ba, sabi nga ni Bato, iba daw yung meaning ng neutralize. Yung binanggit niya is a verb, mga kababayan. Pero kung titingnan natin yung mismong meaning ng neutralize, pagkitil talaga, pagpatay, pag-eliminate, mga kababayan. Ano po kaya nga kung titingnan nyo, ano yung sabi dito? Nitong nagsasalita na asawa ng biktima ng extrajudicial killings. Hindi susunod ang pulis kung walang direktiba galing sa presidente. At kung walang ipinapatupad din at hindi rin sumusunod yung mismong PNP chief, mga kababayan, na nagbibigay ng direktiba sa buong kapulisan ng panahon ng Duterte administration. Kaya nga kung titingnan natin, ang talagang nasa sa likod ng lahat ng mga yan, walang iba kung hindi si Duterte at saka yung si Bato de la Rosa, mga kababayan, kasi sila ay nasa kapangyarihan nung panahon ng Duterte administration, kaya dapat pagbayaran talaga nila. Ano po, kasi unang-una, eto para maging klaro, lalo na dun sa mga DD shit na gamunggo yung utak. Ang pinagtatanggol natin dito, yung mga nabiktima na inosente. Ano po, yung mga nadamay lang at inakusahan lang. Hindi po yung mga kriminal, mga kababayan. Pero, ipinapaintindi rin natin dito na may due process, meron tayong batas na dapat yung mga na-allege ay pinagbabawal na bato, hinuhuli, kinukulong, nililitis at pinagbabayad sa kanyang kasalanan, hindi po pinapatay. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kung hindi rin niya ipinag-uutos para sa akin, halos parehas naman sila. Para kay Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, mabigat ang mga naging pag-amin ni Duterte, partikularang tungkol sa utos niya sa mga pulis na udyukin ng mga sospek na manlaban. Yan pa nga yung masakit dyan, mga kababayan. Sa totoo lang, binanggit ni Duterte mismo, nadulas kasi siya nadulas yung dila niya, na sabi niya na parang pinuforce niya. Ano po, utos niya sa mga kapulisan na udyukin yung mga biktima na manlaban para bawihan nga naman ang buhay. At saka hindi na bago yan, mga kababayan, dahil nga, di ba, nakakapagbitaw din si Duterte minsan ng salita na nung mayor pa siya ng Davao, naghahanap talaga siya kung saan may gulo. At kung saan may gulo, mga kababayan, doon talaga sumasali itong si Duterte at doon talaga nakakapatay, ika nga, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan natin, dito naman sa binanggit niya sa Senado, mismong sinabi niyang lantaran dyan na ang utos niya iprovoke yung mga biktima na manlaban para bawian sila ng buhay at palabasin na nanlaban nga. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kaya parang pinagkanulo niya pa ang mga pulis niya. Tama. Ang ginawa lang ni Duterte, ginamit niya ngayon ang sarili niya as co-conspirator doon sa mga individual na kaso ng mga pulis dahil he takes full responsibility. Tingin ni Colmenares, sa lakas ng mga ebidensya at pag-amin ni Duterte, may matibay ng kaso ang International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulo. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest.
against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Yan! Sa panayam naman sa programang Storyco ng One News, muling kinumpirma ni dating Senador Antonio Trillanes IV na naisumite na nila sa ICC ang transcript ng Senate hearing. Hindi na rin daw kailangan ng certification para umandar ang sariling investigasyon ng ICC. Pero mukhang matatagalan pa raw ang paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay Duterte dahil daw yan sa mga pahayag ng ilang opisyal ng pamahalaan na hindi sila makikipagtulungan. Ngayon, matatagalan yung arrest warrant laban kay Duterte. So malaki ang posibilidad nga mga kababayan na ayon sa ating panaginip, hindi talaga si Digong yung mauuna dyan. Di umano, mga kababayan ha, baka ang mauna nga dyan si Bato de la Rosa. Di umano. Kaya kung titingnan natin, sinasabi dito, medyo matatagalan yung kay Duterte, di baka ang mauuna talaga na maaresto dyan mga kababayan, si Bato de la Rosa. Ano pa ngayon, ipagpatuloy pa natin? Tinaas po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Grabe, no? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, magsara yung pinto ng Philippine government to provide additional evidence, ang mangyayari doon sa kanila, mabibitin sila, ma-acquit si Digong kasi probable cause lang yung evidence. Umaasa naman ang ilang kongresista na dadalo rin si Duterte sa susunod na pagdinig ng Quad Committee sa November 7. Para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, dapat na ring imbestigahan ang confidential at intelligence funds ng dating Pangulo kung paano ito ginasta. Yan! Aalamin naman daw ng chairman ng Quadcom na si Congressman Ace Barbers kung saan kinuha ang reward money na ginamit umano sa war on drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. So yan mga kababayan, yung isang halimbawa na yung kayabangan ni Duterte, yung mga pagsasalita niya, pagmumura niya at mga pag-amin niya dun sa Senado mga kababayan, mas pinadali lang yung ginagawang investigasyon ng ICC at yung mga aligasyon laban sa kanya mga kababayan, siya na rin ang nag-pin down sa kanyang sarili. Kaya nga dito sa pagkakataong ito, wala siyang dapat ibang sisihin. Kung hindi ang kanyang sarili at walang ibang dapat sisihin itong sina Bato de la Rosa kung bakit sila nadidiin sa ginagawang investigasyon ng ICC mga kababayan at sa mga nagdadaang hearing dahil nga mismong umami na itong si Duterte na talagang itong sina Bato de la Rosa di umano member talaga ng DDS or yung Davao Death Squad. Kahit pa sabihin nating nagbibiro, etong si Digong, tandaan po natin na naka-take out po siya